Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Okay, hello po mga kakwentuhan. Maligayang araw ng kagitingan. Wow! May conviction partner, no? Sa lahat po ng ating mga magigiting ng mga kababayang Palawenyo at syempre sa ating mga kababayang Pilipino. Naka-special yung ating edisyon ngayon. Kung nakagayak tayo. Dalagang Pilipina. Oo, nakagayak tayo ngayon dahil napakahalaga ng ating episode ngayon. Pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin ang ilan sa mga mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Of course, patuloy po na inihahandog sa inyo ng pamahalaang panlalawigan at syempre ng aming tanggapan ng Provincial Information Office. Paano nga ba tayo nakarating sa estado na ganito? Kung saan napakahalaga ng ating kasarinlan, kasaysayan, at higit sa lahat, ang kalayaan. Yes, tayo po ay magbigay pugay sa ating magigiting na bayani ngayong araw ng kagitingan. At dahil dyan, let's talk about Palawan history, Palawan local hero, and syempre, ang kagitingan ng mga Palawenyo. We are here, nandito tayo ngayon partner sa Palawan Special Battalion World War II Museum. Naku, maraming salamat sa management ng World War II Museum na ito. Na kung saan ay syempre aalamin natin, pagkukwentuhan natin yung mga bahagi ng ating kasaysayan. Ikaw ba, favorite mo ba ang history? Yes, love Diba? na love ko ang history. Kasi dyan napupukaw yung diwang makabansa natin. That's right. At syempre dito sa Palawan, marami rin tayong kwento na kwentong makabuluhan, kwento ng kasaysayan, at kwento ng pagiging isang Palawenyo. Oo. Pero bago natin na himay-himayin ang mga kwento ng Palawenyo, puntahan muna natin. Tanungin natin ang ating mga kakwentuhan kung kilala pa ba nila ang mga bayani ng ating kasaysayan. Lalo kung meron silang nakakilalang mga bayani dito sa Palawan. Sinong bayani ang kinilala bilang dakilang lumpo at utak ng himagsikan? Yay! Si Apolinario Mabini po. Sino ang kinikilalang kauna-unahang bayaning Pilipino dahil hindi siya pumayag na magpasakop sa mga Espanyol? Muslim ba siya nga? Ay, oo. Sila pala po. Tama. Sino ang pangbansang bayani ng Pilipinas? Dr. Jose Protectors. Sinong bayani ang kilala bilang Batang General dahil siya ang pinakabatang general na lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano? Si Gregorio del Pilar. Sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Manuel L. Quezonte. Sino ang naghayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila sa balkonahe ng kanyang tahanan sa Kawit, Cavite? Emilio Aguinaldo. Ito, sino ang nagtatag at namuno sa kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK? Oo, alam na alam ko yan! Si Andres Bonifacio! Yes, partner. Naku, may mga ilan pa rin talaga. Oo, nakakatuwa, no? Kilala pa rin nila yung mga bayani din. natin. It only goes to show na talagang buhay na buhay pa sa ating mga Palawenyo yung diwang makabansa, yung patriotism, and at the same time, importante na kilala natin yung mga bayani natin dahil utang natin sa kanila yung kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Pero could you imagine kung nandoon tayo, nabubuhay ng mga panahon nila, I do not know kung ano yung pwede nating gawin, di ba? Pero dahil nga sa mga bayani natin, kaya meron tayong kalayaan o liberation na totoo. tinatamasa ngayon. Yung ilan sa mga mahalaga nating pag-uusapan natin ngayon, partner, ay sino nga ba, no? Or may mga ilan pa nga bang mga bayaning Palawenyo? Kasi bayaning Pilipino marami. 'Di ba? Kumbaga kung babalikan natin yung ating civic at History, kultura, yung ating araling panlipunan, 'di ba? Talagang hindi nawawala yung mga pangalan, lalo na yung year or yung mga Oo, mga dates. ayan ang mahirap sa exam pag Oo. mga exams. Talagang memorization ang kailangan natin. Hindi pwedeng magkamali tayo sa pagsagot ng mga yan. Pero, 'di ba, ngayong araw ay araw ng kagitingan. Oo. Iba rin yung araw ng mga bayani. Yes, Tuwing iba rin. August yan. Ngayon, araw ng kagitingan, we commemorate yung pagpapalakad doon sa mga sundalong. Kasi yung araw ng kagitingan, it
it's also known as Bataan Bataan Day. Bataan Day. Bataan Day, oo. Pero kung sa Tagalog naman, iyan ay Marcha ng Kamatayan. Di ba Oo. nakakatakot? Parang horror talaga ang dating. Bataan. Ako nakapunta na ako dyan sa Dambada ng Kagitingan dyan Oo, sa, ako din. sa Bataan. Ako rin, Sa 15 Mount years Samat. ago. Oo. Nakapunta rin ako dyan. So, ngayong araw po, ginugunita natin itong Bataan Death March kung saan pinalakad yung mga sundalong Pilipino at Amerikano from Bataan to Pampanga. Imagine that, no? From one province to another. So most likely nasa ilang nasa ilang kilometers yan. Baka nasa 100 100 plus 100 kilometers. plus. So, nasa 70,000 plus na mga sundalong Pilipino and Amerikano yung pinalakad dyan. And Grabe. tapos without food, without water, without medical attention sa mga sugatang sundalos. So, grabe. Makakasurvive ba tayo niyan kung tayo ang nandoon? Pero balikan natin, ikwento muna natin sa kanila partner kung paano nga ba nagsimula itong death march. Kasi diba, nung panahon ng World War II, na panahon na sinakop ang Pilipinas ng bansang Hapon, diba, World War II. Ang maalala ko kwento ng lola ko noon, na nabubuhay pa siya. Nung nag-World War II, talagang, actually dito, part din yung Puerto Princesa, syempre ng Palawan, naghukay daw sila ng mga tunnels. Tapos kapag doon din sila sa ilalim ng lupa, nagsasaing. Kasi tapos Kasi kapag yung usok makikita. oo, ko. kapag may narinig na raw sila na aeroplano or helicopter, mga sasakyang pakipapawid, pinapatay nila yung pinapatay nila yung apoy o yung usok para hindi sila makita. Tago lang daw sila ng tago, takbo ng takbo hanggat meron sa nakakakita ng mga sundalong Hapones. Hindi sila tumitigil. Nakakatakot mabuhay sa panahon na yan. no? Nakakatakot. O alam mo ba, nung yun naman sa Bataan Death March, marami ring nangyaring physical abuse Yes. and wanton killings. Pag sinabi nating wanton killings, yung parang killing without any provocation. Yes. Out of caprice. Can you imagine that? Nawala na yung, Mga trip yung lang. pagiging... Trip lang. Oo. Ang Oo. grim nung sinapit nila, nawala na yung... Tayo nga, pag nakakita tayo sa balita na parang sinaktang hayop or pinatay na hayop, grabe, nasasaktan na no? tayo. Pero how much more itong mga tao, nawala na yung humanity. So, nag-ugat hirap pala sa- yung partner, no? Balikan natin, ikwento natin sa kanila. So, kaya pala, according sa mga pagbabasa natin, kaya pala may tinawag na isinuko na yung Bataan. Isinuko na yung Bataan kasi parang iwinagayway na, that was 1942, iniwagayway na ng Pilipino at ang mga sundalong Amerikano na sumuko na sila. Kumbaga, isinuko na talaga nila yung Bataan. Kaya doon pa na Oo, nanggaling yung idea expression na yun. expression na isinuko na yung Bataan. Kasi technically, isinuko na yung Bataan sa Oo. pamamagitan ng pagwawagayway nila ng puting damit. Kumbaga, hands off na kami. Suko na kami. Yung pagsuko nila kasi, kumbaga, wala na silang mga weapons, wala na rin silang wala mga nang resources. So, siguro, They have no choice. wala na silang ibang paraan. Wala na silang ibang choice, kundi isuko na talaga. So, napakamalagim ng pangyayari yun, partner, na talagang bahagi na ng kasaysayan natin, na masasabi talaga natin na, Horrifying talaga. oo, na talagang dapat malaman, maintindihan ng ating mga kapwa Pilipino, lalo tigit yung mga kabataan Oo. ngayon. Mahalaga ang araw na ito. Mm-mm. So, ngayong araw, April 9, 83 years ago, nangyari yung malagim na bahagi ng ating kasaysayan. Pero without yung bravery ng mga Courage, diba? courage ng ating mga sundalong Pilipino and sa tulong na rin ng mga sundalong Amerikano, hindi natin matatamasa itong kalayaan natin ngayon. At saka in relation to the partner, we also celebrating yung Philippine Veterans Week from April 5 to 11 dito sa ating bansa. That is sa pamamagitan niya ng ating Presidential Proclamation number 466. So napakagandang pagkakataon ito dahil merong sumusuporta na batas para kilalanin at higit sa lahat, bigyang pagkilala at parangal yung ating mga Pilipinong veterano at Amerikano na nagbuwis ng buhay para sa napatamasa nating kalayaan ngayon. Oo. Partner, sinabi natin kanina na nandito tayo ngayon sa Palawan Special Bataan. Alam mo ba, itong area natin, particularly itong bandila na kinalalagyan natin ngayon, ay ito ay original. Oo, nung Authentic 1936 pa. nakalagay. Oo, Ito 1936, mga kakwentuhan na. ginamit ng mga guerrilla. Mm-mm.
No, so parang nangingilabot ako na ito nung 1936, buti na preserve pa. And on our background, yung Yes. ating local hero, Mm-mm. si Dr. Hihinio A. Mendoza Sr. So meron pala tayong bayaning Palawenyo. Yan. So, Siya yung kilalang ano natin, local hero. Dahil una sa lahat, meron niyang marker dyan sa ating Mendoza Park. Oo. Oo. So ang ating bayaning Palawenyo ay kaya binanggit ni aking partner ay si Dr. Hihenio Acosta Mendoza. Siya po ay isang doktor by profession, no? At talagang totoong Palawenyo at Oo. isinilang sa Puerto Princesa. Batang Puerto Princesa. Batang Puerto Princesa rin siya. Noong pong July 27, 1898. No? May mga ano na siya. May mga naging anak siya dito, nagkapamilya siya dito. At yung kanyang henerasyon ay nandito na talaga. Oo, sa nandito Puerto pa rin Princesa. sa Puerto. Yun nga dati, yung curator po nito, si Sir Buddy, siya po dati na abutan ko pa siya dito. Siya naman si Hihinio Mendoza Jr. Junior. Oo. And syempre, meron tayong yung sa lineage niya, kilala natin dito sa Puerto Princesa. And yun nga lang, maraming, na-contribute si Dr. Hihinio A. Mendoza Sr. no, sa Palawan. But very, kumbaga short-lived. Parang midlife niya, napatay na siya, in-execute po siya noong January 24, 1944. So he's around 45 or 46 years old na niyan. Sa isang liblib na bahagi po ng taniman ng nyog dyan sa Kanigaran. Dito pa rin Actually, po yung sa area na to, kung saan tayo nandito ngayon sa area natin, ay nandito rin sa unahan yung Kanigaran, no? Yung Kanigaran na park. So, makikita natin, kung ngayon, nai-enjoy ng mga turista natin, nai-enjoy natin no, sa bagong henerasyon, yung napakagandang view. Pero, kung babalikan natin yung kasaysayan, napakamalagim no, Oo ng lugar na yan. No? Kumbaga, isa yan sa tanda at simbolo ng pagkamit ng kalayaan, no? Pagbuwis ng buhay ng isang bayaning Palawenyo na si Doc Hihinio Mendoza. So yung mga labi daw ni Doc Mendoza Senior, nandyan po sa Mendoza Park. Pero yun nga, ang base sa ating history, yung sinasabi rin po dito sa museum na hindi na natagpuan yung kanyang ulo. So, grabe. Katawan no? na lang na doon, na grabe ilibing. yung mga dinanas. Bukod kay... Grabing execution yun. Yes, grabing execution. At bukod kay Doc Mendoza, alam natin may mga ilan pang nagbuwis din ng buhay, no? Ng mga panahon na yan, yung mga sahani ng sundalo, mga sibilyan, mga ordinaryong Palawenyo. And ito nga, salamat kay Doc Hihinio A. Mendoza Sr. na organize itong Palawan Special Battalion that was on February 19, 1942. So, 3 months before Japanese occupation in Palawan, na-establish niya na itong Special Battalion. So, parang ang galing lang, no? Dahil hindi niya na inintay na talagang nandito na yung mga Japanese before niya ma-establish. Parang advanced na nag-isip na pin-repair na yung Palawan Special Battalion. And he also supervised, partner, yung evacuation ng dito sa lugar, sa Puerto Princesa and Palawan and any parts of the province. In the national level, meron tayong Melchora Aquino, 'di ba? Sa kasaysayan natin sa history, ginagamot niya yung mga sundalo. So, kumbaga sa isip ng kalaban or sa isip ng mga mananakop, pagtataksil. Kumbaga, tinutulungan mo pa yan, kalaban nga. So, in the local, in Palawan, parang Doc Hihinio Mendoza was also served parang kapareho. Parang nanggamot siya ng mga sundalo natin, no, ng mga kasamahan niya, na kung saan ay patuloy na lumaban doon sa mga mananakop nating mga Hapones during World War II. Diba? Oo. And yung headquarters pala, nung na-establish niyang batalyon, dyan sa Tinitian, Rojas. Oo. And he was captured in Sitio Jolo, Tinitian, Rojas. That was barangay na ngayon, no? Yung barangay Jolo. I think yan yung parang first... Napuntahan mo na ba yan, partner? Yan yung first barangay kung you are entering the municipality of Rojas. Yan yung unang barangay na mapupuntahan mo kapag nasa munisipyo ng Rojas.
Grabe. And na-execute na nga siya noong January 24, 1944, tulad ng nabanggit natin dito sa may Canigaran area, Puerto Princesa. Pero ang nabasa ko, isa sa mga nabasa ko, ano rin, property ng father-in-law niya yon, yung yoga na yon. Okay. And he was also served as a medical doctor by profession. He was also served as a local chief executive, Oo, as naging governor ng Palawan. ng Palawan, no? From Who- 1931 to Yeah. 1937. And he won landslide on 1931 and was re-elected in 1934. Ibig sabihin, Gusto siya talagang ng mga tao. Mahal siya ng mga Palawenyo. Mahal siya ng mga Palawenyo at ang pagmamahal niya sa Palawan ay nandoon na. Kumbaga, siguro, kung nabubuhay tayo, kung mababasa natin yung utak niya, kumbaga hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya na ipaglalaban yung Palawan. Diba? Kumbaga, bibihira kang makakita ng ganong tao sa mga panahon na ito eh. Kumbaga, that was that time, wala kang ibang iniisip, mamatay ako, bahala ka, basta ang importante, maibigay ko, makuha ko yung deserve ng Palawenyo, which is yung liberation natin ngayon. Oo nga. Kumbaga as Palawan governor naman, naka 2 terms din siya, no? And then after nung termino niya, he went back to private practice ng medicine. At syempre, right after that, he knew would have escaped death. He accepted allegiance to the Japanese flag. Ibig sabihin, siguro may mga offer din sa kanya. That was, hindi natin masabi talaga na, kumbaga in detail. Pero, based sa ating mga research and history, siguro baka binibigyan din siya ng offer na, manid ka na sa amin, sumama ka na sa amin, pero siguro, yung conviction niya talaga sa pagmamahal para sa bayan at sa Palawan, nandoon. Hindi. Kumbaga, ang para sa amin ay para sa amin, ang para sa Palawenyo ay para sa Palawenyo. Oo nga. Diba? Kaya salamat sa katapatan ni Doc Hihinio A. Mendoza Senior sa bansang Pilipinas. No? Hindi siya nag-pledge ng allegiance sa Japanese flag. Pero partner na tatandaan mo, nakapunta ka na ba dyan, di ba, sa may cathedral? Oo, sa Plaza Cuartel. Sa cathedral. Kasi yung cathedral, and then Plaza Cuartel, and then yung Rizal Park, and then yung... Eulalia Park. The Eulalia Park, and then the old Govs. Govs residence. Magiging heritage zone na Oo yan. nga, oo nga. So, yung Plaza Cuartel, isa rin yan sa makasaysayang lugar. Totoo, Diba? oo. I was there last December 14 kasi we commemorated yung Palawan Massacre naman. Yeah. Nangyari po yan December 14, 1944, kung saan 150 na prisoners of war yung nandyan. Pero may nakatakas na 11, so nasunog, or hindi nasunog sinunog. Sinunog. Intentional. Oo, intentional. Sinunog ng Japanese Imperial Japanese Army itong mga prisoners of war, Filipino and American. Yeah. Yung tunnel na nandyan, ang sabi, medyo mahaba yan eh. Medyo mahaba siya. Parang ang labas niyan, ang lagusan niyan is nasa dagat na, parang Parola or somewhere in Parola. Medyo mahaba yung tunnel na pagdadaanan. So, that was the time na, sabi natin, 139, tapos kung 11 lang yung nakaligtas. No, grabe. Could you imagine, binuhusan ka ng, Yung gasolina ng gasolina, daw, tapos boom. 'Di ba? Tapos Malagim nasunog na yung parang. kwartel. So, kaya meron tayong tinatawag na Palawan Liberation, Oo. no? Na kung saan ay we commemorate the patriotism ng ating mga prisoners of wars. No? Kaya Totoo. meron tayong mga tinatawag na American veterans, Philippine veterans, na kung saan ay talagang hindi natin inalalagpas sa isang taon na bahagi ng Palawan Liberation Task Force na binuo ng provincial government and of course the city government of Puerto Princesa. Then of course the Palawan Tourism Council, iba pa mga partners natin para doon sa pagkilala ng ating mga POWs. Oo nga. Every April 22 ginugunita po natin yung Palawan Liberation because April 22, 1945, yan na, dyan na po tayo nakalaya mula sa mga Hapones. No? Oo. Diba? Kung ikaw, Salamat sa mga kabayanihan ng... Correct, no? Ako parang, kung iisipin ko yung sarili ko kung nabubuhay ako that time, parang feeling ko hindi ko Oo nga. Ikaw ba, partner? Hindi ko rin nga alam kung magiging kasing tapang ako ng mga Oo, bayani natin, di ba? Pero, we couldn't imagine kasi kung nandun ka na sa sitwasyon, kumbaga kung nandun ka na sa sitwasyon mismo,
siguro baka may time din talaga na yung nag-aalab yung puso mo Oo nga. dahil nga sa mga pang-aabuso na ginagawa sa'yo, diba? Pero alam mo, up until now, may mga heroes pa rin, may Oo. mga bayani pa rin, ang ating mga modern day Palawenyo heroes. Oo. Para sa'yo, sino-sino ba ang mga modern day Palawenyo heroes? May tuturing natin siguro for me ha, yung mga hindi nag-holiday. Yung mga walang holiday, yung mga team however. Hindi, of course, yung mga nasa hanay natin ng militar, ayan, yung Armed Forces of the Philippines natin. Correct. Lalo tigit yung mga pinag-uusapang teritoryo natin dyan. Yung mga sa nagbabantay sa ating West Philippine Sea. Ako, maraming salamat po. Siyempre, tayong mga Tapat na civil na servants. lingkod bayan ng ating provincial government. Oh. Isama na rin natin dyan yung mga health workers and of Oo, course kasi- yung mga first Mm-mm. responders Oo. natin. At syempre yung ating mga guro, no, sa lahat po ng mga teachers natin, maituturing natin ang mga bayani yan. Mga naging teachers ko, salamat po. At syempre, kapag usapin ng kabayanihan, marami tayong mga maituturing ng bayani, yung ating mga eco superhero natin, na kung Oo. saan talagang nag-aalab yung pagmamahal sa kalikasan ng Palawan. Oo Syempre, nga. Palawan is tagged as the Philippines' last ecological frontier. that's Kumbaga, true. ito Kaya- yung ating paraiso at bahay. Ako din talagang yung mga kilala kong locals na nakikipaglaban para sa kalikasan. Saludo po ako sa inyo. So pwede tayo maging bayani ng ating makabagong henerasyon. So sa partner, ano bang hashtag natin? Sa lahat po ng mga kwentuhan natin napakahalaga ng episode natin ngayon. Siyempre dapat patuloy niyo po kaming sundan, no, sa ating pong mga hashtags. Ano bang hashtags natin, partner? Ikaw Ako, muna. ang pa-hashtag ko, hashtag pag-alabin ang pusong makabansa. Pwede ba yun? Ang haba eh. Grabe, ibang level. Wala, Ang haba wait naman. lang, kung Pero nag-aalab, ano pang laban natin? Kung nag-aalab Pag-alabin na? ang pusong makabansa. Huwag nating kalimutan ang ating history. Correct. At syempre sa atin, mabuhay ang mga bayaning Pilipino, mabuhay ang bayaning Palawenyo. Syempre, wala na tayong sapat na oras. Nako, talagang napakaganda ng ating episode na. Ako, sa mga last Na-enjoy ko episode ang natin, na-enjoy ko episode rin na yung to. ating outfit. Talagang pinaghandaan natin yung ating venue, yung ating outfit ngayon. Talagang, thank you very much. Kwentong sa ating Palawan 2.0. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating kwentong Palawan. Patuloy po kami namin ikukwento sa inyo ang kwento ng bawat Palawenyo. Patuloy niyo po kami sundan sa aming official social media accounts, ang ating pong Spotify, sa lahat po ng ating social media platforms na andyan po namin binibigay yung mga latest updates natin, partner. That's right. Dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Kwentong Palawan!